Magandang araw mga bata! Ako yan yung Madam Guro na magbibigay aral pero hindi magbibigay ng lesson. Gets mo yon? Okay, dahil gets mo na, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and follow sa aming mga social media account. Ngayon, basahin na natin ang mga katanungan na nagmula sa iba't ibang mga estudyante. Unang tanong, paano mag-review kung inaantok ka? Paano nga ba? Siguro matulog ka muna. Unahin mo na, sige, i-prioritize mo yung antok mo, matulog ka muna para pagkagising mo, mas marami kang energy. Kumbaga, mas gising na yung diwa mo na-freshen up na yung utak mo. So, mas ganado ka na mag-review. Kasi kaysa naman mag-review ka tapos inaantok ka, parang hindi ka makaka-focus wala kang ma-absorb. So, mas mabuting pahinga ka muna, itulog mo muna para pagkagising mo, all set ka na para makapag-review ng maayos. Gets mo yun? Gets mo yun. So, pangalawang tanong naman tayo. Paano mag-focus sa lesson kung tinititigan ka ng crush mo? Paano mo nalaman na tinititigan ka ng crush mo kung hindi ka rin nakatingin or nakatitig sa kanya? Siguro kung ako sa'yo, wag mo na rin titigan yung crush mo. Titigan mo or tignan mo yung teacher mo na merong dinidiscuss sa harapan. Or tignan mo, basahin mo kung ano yung mga lessons niya na nasa whiteboard or blackboard. O kaya, basahin mo mabuti yung PowerPoint presentation niya. Hintayin mo na lang yung bell, yung recess, saka kayo magtitigan ng crush mo. Sure ako, magugustuhan. Gets mo? Gets mo. Pangatlo, nag-iinom ang mga thesis mate ko habang gumagawa ng thesis. Naiinggit ako pero hindi ko kayang gumawa kapag nakainom ako. Hindi po tubig ang kanilang iniinom. Hindi rin po nila kayang gumawa ng matino kapag nakainom. Magtitisis na lang po ba ako ng mag-isa o mag-iinom na lang po ako para damay-damay na? Ano po kaya ang mas magandang gawin? Sabi mo, hindi tubig iniinom nila. So, ina-assume ko na alak yun. So, mas mabuti pa, bago kayo magpunta sa isang lugar kung saan kayo gagawa ng thesis is, mag-usap-usap kayo or kausapin mo sila since napapansin mo na hindi tama yung behavior nila tuwing gagawa kayo ng thesis. Sabihin mo na mas i-prioritize nyo, mas unahin nyo yung paggawa nyo ng thesis. Kasi dito nakasalalay, hindi lang yung grade nyo dito rin nakasalalay kung graduate kayo. Di ba mas masarap mag-celebrate or mag-inuman kung lahat kayo pasado na sa thesis? Kung lahat kayo siguradong ma-march na sa stage? Tama ba? Gets mo? Gets mo dapat. So, pang-apat. Totoo ba na kapag nilagay ko ang libro sa ilalim ng unan ko habang natutulog, ma-absorb ko ito? Alam mo kung ano yung totoo? Ang totoo, hindi ka makakatulog. Hindi ka makakatulog ng maayos kasi napakatigas ng libro para iunan mo, di ba? Sige, try mo minsan. Tignan natin kung ano yung ma-absorb mo. Mas mabuting unanin mo yung unan mo or bago ka matulog, mag-review ka na. Pagkagising mo, mag-review ka ulit. Pagdating mo ng school, mag-review ka ulit. Sure ako, ma-absorb mo na yan. Di mo kailangang iunan yung libro. Gets? Gets. Okay, last question. Pinunit po ng teacher ko ang quiz paper ko dahil lumagpas na sa bilang niya ng 10 at hindi ko pa nabibigay sa kanya. Nakatayo na po ako noon at palapit na sa kanya habang nire-review ang sagot ko. Makatarungan po ba yun? Kung ako yung mapupunitan, syempre, nakakainis yun Parang hindi makatarungan, lalo kung alam kong nag-effort ako or alam ko namang may chance na ma-perfect ko yung quiz na binigay ng teacher ko. Pero, kung una pa lang, alam mo naman na may countdown na 1 to 10 na kapag di ka nakapagpasa sa loob ng 10 segundo, ipupunitin yung papel mo, sana nagmadali ka na. Yung alam mo naman yun, scan mo lang yung sagot mo Saka kung nag-review ka naman, syempre confident ka na tama yung mga sagot mo. Siguro may point din si ma'am, mayroong katarungan yung ginawa niya. Pero kung first time mo naman yung ginawa, sana warning muna, Sana pinagbigyan ka niya. Yellow card muna, saka na yung red card. Saka niya napunitin. Pero wala napunit na niya. So, sana lang 0 ka sa quiz para hindi sayang yung punit ni Ma'am De. Joke lang. Pero susunod, sundin nyo lang kung ano yung mga sinasabi ng teacher nyo para hindi kayo mapupunitan ng paper. Gets? Gets? O, ayan na mga bata. May natutunan ba kayo? Ano yun? Meron? Meron. Dapat meron. Ikaw, may problema ka ba sa school, sa teacher, sa kaklase, sa subject? Aba, sagot kita. Magmensahe lang sa aming mga social media account. Huwag kalimutan ang payo ni Madam Guro. Ang hindi manood, uutot ng uutot. Iyak! Kadiri! So, class dismiss!